Ayan. Ano gusto niyo, yung walang gising or walang tulog? Mamili na lang kayo doon, okay? Uy, medyo marami kayo ngayon ha, 11 ha. So 3 na lang yung wala dito. Okay? Walang gising or walang tulog, ayun. So nakikita niyo sa bubble sort, ayan. So yan, the simplest yet the worst implementation na algorithm kasi mataas yung kanyang complexity. Okay? So, yung mga pinag-uusapan natin complexity, hindi ko na siya i-discuss sa inyo kasi ibang topic na siya. Basta, ang gawin nyo na lang, okay, you search, then, i-compare nyo lang, kuha na lang kayo ng chart kung sino yung high tsaka low. Okay, doon na lang kayo mag-base. Okay, kasi kung isa-isa niya, medyo, ano, complexity, ayan, complexity of algorithms, ayan. So, tingin na lang kayo diyan, okay? So, for example, ito, ang hirap kasi intindihin yan. Basta yun nandito sa baba, yun yung mababa, okay? Pag ganun siya, for example, ito, pakita natin yung okay? Ayan. Ayan. So, meron na tayo dito nakalagay, okay? What notations are used to represent algorithmic complexity? Okay? So, kadalasan kapag sa interview ng JavaScript or sa front end, kasi nanood ako nito eh. Kasi I am also preparing for si Turing. So nanonood ako ng mga interview technical. So tinatanong nila is magpapaano siya, for example, okay, you create a program that will sort this, ganon. So papasort niya sa'yo. Okay, so anong gagamitin mo? Okay, ito. I will use for loop tapos dadaanan ko siya ng ganyan. Okay. So okay, so let's start, sabing ganon. Okay, so yan, magko-code ka na, nanonood siya. I guess parang may mali diyan. Sasabihin mo ngayon yung reason mo kung bakit yun yung code mo. Kasi ito ganito yung plano ko. Okay. Sige, proceed, sasabihin niya ganon. Okay, so nagko-code ka. Then later on, pag gumana, here it is. Okay. Good. So, my second question is, what's the time complexity of that? Ayun, sasabihin sa'yo. Uh, I guess that is ON. Can you do a better, a lower complexity for that? Like login, ganon. So, yun. So, gagawan mo siya ngayon. Kaya dapat alam niyo yung mga, ito yung tignan niyo siguro. Itong tatlo na to, magbasa kayo dito kasi kadalasan ito. Basta ang pinaka-worst, ito, ON. Okay, ON, and kadalasang mga kasi, ito, ON raised to 2, ibig sabihin, yan, dalawang for loop yan. Okay? Kasi isang loop mo, di ba? So, kung isa lang yung loop mo, so that is O log to N. Okay? Ngayon, kapag meron ka pang isang loop, kung ito, iikot siya ng 10, tapos meron ka pang nested loop na pangalawa na iikot ng 10, so, ang mangyayari is n raised to 2 siya. So 10 times 10. So magiging siya, 100 times siyang iikot. Okay? So tinatawag siya n n raised to 2. Okay? So iwasan niyo yung ganun na method, yung yung dalawa, kung may sinusolve kayo, yung dalawang nested loop. Okay? Kaya ang ginagawa doon, kung minsan, sinasalo mo na lang siya by using if, mga ganon, or mga conditional statement para bumaba siya. Ayan. Okay? So, pag ON, okay na yan. Yan yung, ang ON na example is one loop tapos sa loob niya may conditions na. Okay na yon. So, safe ka na doon. Tapos, yung iba ginagawa nila is pinapadaan sa ibang method. Okay. And of course, O login mas mababa sa kay ON. Okay? Ayan. So ito yung hinahanap nila. At least dito. Pero kung minsan acceptable na rin to. Okay? Kasi ito, good, excellent. Ayan. So good and fair. Fair pala ito. So okay pa yan. Ayan. So ito yung basahin ninyo pag
pag mag-apply na kayo sa front-end developer. Kasi ito yung hinahanap nila. At least alam nyo to. Okay? Ayan. So, kung hindi nyo maintindihan, you just search the YouTube na lang. Okay? Pero, ang pinakamababa dyan ito, login. Okay? Ayan, so kasi matagal-tagal na computation siya eh. Okay? Pag in-explain pa natin yung big O notation, ay nako, ang haba. Okay? So more on na yan sa data structure. Okay? So that's it. So may question ba? 1:1. Ayan. Tama. Next is we have ayan, so bubble sort. Ayan, so how does a bubble sort work? So sabi dito, it starts with the first two elements, comparing them to check which one is greater. So for example, you have on the first pass, 5 and 1 compared, then magsaswap sila kasi mas malaki si 5. Then, iikot, thus 5 is greater than 4. Okay? Tama ba? Yes, pag greater siya, then magpo-forward siya doon. So magsaswap sila. So does 5 greater than 2? Yes, swap ulit. Does 5 greater than 8? No. So magtitigil na siya doon. Okay? So ganun po yung ginagawa diyan sa sa bubble sort. Okay? And then second pass, third pass, okay? So parang ganito yung illustration niya. Okay? Ayan. So gawin na natin. Okay? So may algorithm ba siya dito? Ayan, so sabi dito, follow these steps to solve the problem. So run a nested loop to traverse the input array using two variables I and j. Okay? And then if the array of j is greater than the array of j plus 1 or the adjacent index, so nag plus 1 ka kasi adjacent siya eh, then swap this adjacent elements. Else, move on. Ayun. Ayan. So, okay. Ayan na. Move on daw. Okay. Move on. February 14 na. Kailangan maka-move on na yung mga ano pa dyan. Okay? So, then next is print the sorted array. Ayun. So, kaninito, bakit may move on pa? No? Pwede namang resume. Bakit move on? Okay. Okay, so move on. Ayan. So, gawin na natin. Okay? So, para matapos na tayo. So, sabayan niyo ako dito. Ayan. So, saan na yan? Sa Laragon folder. Ayan. So, alam niyo na kung anong scenario. So, final scenario na to kasi next week, iba na. Okay? Okay, titingnan ko kung anong topic natin next week, kung ES6 or OOP. So, tingnan ko muna. Pero, mas maganda siguro pag OOP na lang. Okay? Anyway, tingnan natin. Mini project muna. Okay? Ayun, so dapat on the week after next week, nasa ano na tayo? Node.js. Okay? Target ko makapag Node.js na kayo. Okay, tapos maka-move na sa siguro we need 4 weeks. Okay? Ayan, bulaklak daw. Ayan. Valentine's in JavaScript. Ayan. Ayun. Okay. Oo. Huwag niyo muna isipin yan. Hayaan niyo silang mag-isip sa inyo. Ayun. Okay. Ayan. So, ito. So, kinopy ko yung E38. So, gagawin natin E39. Then, ibabash natin siya dito. Bili na kayo ng cake. O, pang Valentine's yung mga website nyo. Okay. Ayos yun ah. O ano? Binalak nyo ata. Okay. E39. Ayan. So, sa E39 tayo. Display sigma. Okay. Ayan. So, dito, okay.
Okay, nagkataon lang. Okay. So, ayan. So, labas na natin yung favorite na ano. Ayan. So, console log lang. Okay. So, dito, okay, ito, index. So, kailangan ko na isang bubble sort. So, kopyahin ko nga si binary search. Ayan, si binary search na lang. Hindi. Selection sort. Sorting tayo eh. So, copy. Si selection sort and paste. Rename na. Siya ay si pangalan nito. Bubble sort. Okay. Ayan. Tuesday, ano? Tuesday. Ayan. So, Tuesday is 14. 14 ba lang Tuesday? O, kasi 13 yung Lunes is 14. Ayan. So, wala namang special dyan. It's a regular code go session. Pero syempre yung 8 to 6:59 ninyo, ayan, Valentine's Day yan, okay? Pagdating ng 7, dito muna kayo hanggang 9 o'clock, okay? So, break muna kayo. Okay, mag-break muna kayo. Balikan kita ng 9:01 sabihin mo. Okay, so you can celebrate naman ng Valentine's. Okay. So dito, okay, papalitan natin yung ito, bubble sort. Ayan. Okay. So, mabalikan na natin si bubble sort. And ayun. Ayun, so ano ba meron dito? Titingnan ko kung paano ko lalaruin to eh. Okay. Okay, so ito kasi ang ginawa niya, ano, uh, uh, binary sort. Ano na ba yung binary sort? Dito ano sa nakalimutan ko agad si binary sort. Yung pinakamaliit pero this. The bubble sort ito. Selection sort pala 'yon. Oo. Siniselect mo yung ano, yung mas smaller. Ayun. Okay? Okay. So yun 'yon. So dito naman i-compare natin si ito dito kung sakaling ito ay malaki, magso-swap sila. Okay? So ganun lang kasimple. So so of course gagamitin ko pa rin 'to. I will use this. Konting ano na lang dito, modification. Okay, so ito, palitan muna natin yung pangalan. Bubble sort, ayan. Okay. And then, dito, bubble sort. Ayan. So, yan muna yung unahin natin na baguhin. And then, sabi ganun is, okay. Okay, so kailangan ko ng length. So, andyan pa rin. So, we need the length. Itong swapping, of course, dyan pa rin siya kasi magsaswap tayo eh. Okay? So, kailangan pa rin ng swapping. Siguro ito palitan natin na ang magsaswap kasi hindi na siya min index tapos index. Okay? So, I guess, so ang kumaliit ito, siya yung minimum. Ito yung maximum. So, magpapalit silang nila. Okay, so max index na lang siguro dito. Max index. Ayan. So, iayos na natin para mamaya okay na kaagad. Okay? So, ito, magiging max index. So, magsaswap sila yung, tama ba? Yung malaki, okay, wait lang. Tama. Yung malaki mapupunta kay min index. Okay? Ganun na lang gawin natin. So dito, I will type in max index. Ayan. So swapping muna yung ginagawa ko and then min index. Okay. Okay na yan. Yun lang naman. Okay, yun lang naman yung pinalitan natin para hindi siya index. Alam natin kung ano meron doon. So, we're good with that. Okay, dito,
Ang sabi natin kasi si looping, okay, is n raised to 2. So, ang ginagawa lang natin is gagawa tayo ng isang ikot. Okay? Unang ikot. So, ito, titest natin yan, 0. Okay, mag-start tayo dyan. And since hindi naman siya mapapalitan, mag-move lang siya doon. So, ang gagawin natin, pagpasok nito, then, i-create tayo agad ng isa pang loop na kung saan, kukompare na niya dito. 1. Then, kung sakaling, what you call this one, ito ay, or itong una ay mas malaki, then magso-swap sila. Kung hindi, then basically, kukontinue pa siya doon sa susunod na, ito. Okay? Mag-move siya dyan. Tama? Okay, so iti-test niya to ulit. So, test niya dito. And then, test ulit doon. Compare, 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 compare. Hanggang sa makarating siya sa dulo. Okay? Ganun lang. Kasi tatapusin niya yung pangalawang ikot eh. And then, lilipat yung control dito. Okay? So, gagawin natin dito is basically, wala na tayong initial value dito. Okay? So, ma-remove na to. I don't need this. Okay? Ayan. So, tatanggalin ko na yon kasi nested loop na ang kailangan natin. So, wala nang gagawin doon sa unang loop. Okay? Tapos, okay, dito, tatanggalin ko yung return data. Okay? Tanggalin ko muna yan para wala tayong problem. And then this one, kasi since ang swapping natin, hindi siya depende after na umikot. So habang umiikot kasi, tsaka nagsoswap. Okay? Yun yun. Dito kasi pinatapos niya muna yung second level na loop bago siya nag-decide kung papalitan yung swapping. What will happen sa atin is, pag nandito siya, then swap na kaagad. Ganun yung mangyayari. Okay? So, ibig sabihin, mawawala ito. Okay? So, we don't need this. Okay? Ayan. So, dalawang loop lang talaga yung kailangan natin. Okay? And then, dito, okay na rin ako dyan. So, length, okay, index plus plus. So, dito, hindi na ako magpa-plus 1. I will start with 0 also. Okay? Sa 0 din siya mag-i-start. So, doon siya mag-i-start, hindi doon. Dito. Okay? Ayun. So, dito mag-i-start yung looping natin, then i-compare niya doon. Okay. So, dito naman, okay lang na length yung gamitin natin. So, kung ilan yon, kung 10 yan din, 10 beses din siyang iikot. Okay? Ayan. So, ang gagawin natin dito, we will change the index of mean with the C-index. Hindi siya i-change. Okay? Ang mangyayari is, pupunta yung malaki doon sa kay max. Okay? So, here, condition, okay? Conditional test. So, we will conditional test if the left value na lang, okay, is greater than the right. Ayan. Okay? So, left versus right or mean. So, dito, mean and ito yung max. Okay? Okay, so, yan yung tinitingnan natin. So, hindi. Okay. Ito yung max. Okay? Sorry, kaya nga greater eh. Tapos ito yung mean. Okay? Kung minimum yung nasa right. Okay? So, ito,
Ang condition ngayon natin is will be greater than. Okay? Greater than. So, sabi doon sa ano is, saan mo siya i-compare? Kay mean index or kay adjacent element? Adjacent. Okay, so adjacent daw. So, ang gagawin natin dito, C index plus 1 na siya. Okay? Kasi yun yung nandun sa ano eh. Index plus 1. Okay? So, dyan natin siya i-compare. So, kung halimbawa, nag-start to sa 0, then sa element 1 siya magkukompare. So, 0. So, 0 plus 1 is 45. So, magkukompare sila. So, if this one is greater than this, then basically, we will call the swap method. Okay? Ayun lang. Okay? Clear? Okay na? So, isoswap natin ngayon si data. Tapos, ang minimum, okay, tama ba? Okay. Kasi, okay, tama. So, dito, i-compare natin si, isoswap natin si C index. Okay? Ayan, C index. Yung 0 kay C index plus 1. Ayun. So, magpapalit sila. Okay? Plus 1. Tama? Okay? So, magpapalit yan. Kaya pagdating doon, okay, pagdating doon guys, nagtapon tayo ng mean index tsaka index plus 1. Okay? Ngayon, since mas maliit ito, okay, so, since nakita na niya na yung mean index natin ay mas malaki, that's why ililipat doon. And then, yung maliit, mapupunta kay max index. Okay? So, ganun yung gagawin niya. Okay? So, dito, syempre walang return to eh. Wala pa ako nilagay na return. So, kapag sinave natin yan, undefined pa yan. Okay? So, gagawin ko dito is, dito ako magko-console. Okay? Console.log then data. Ayan. Kasi na-swap na siya eh. So every time na may swapping, nilalabas ko yung listahan after nung unang ikot. Okay? So let's try. Ayun. So nakita ninyo, so 12:45. Okay? 12:45. Para pare-parehas naman ata. Hindi naman. Okay, so unang ikot, so 12:45 tama, mas malaki pa rin si 45. Tapos, ang nangyari is 45. Ano pa? Okay. After ni 45, si 196. Okay? And since si 196 is greater pa rin siya, sumunod is 18, 196 nagpalit. Okay? And then, asa na yun? May map dito eh. Then, si 500, okay? Si 196 tsaka 500, automatic, mariretain to. So, ang magpapalit si 511. Okay, tama ba? Ayan, so nagpalit silang dalawa. And then, pagdating dito, 122. And then, 20, 30, 500, and then 500. Ayan. Okay? And then, napunta na si 500 sa dulo. Okay? Natapos yung isang ikot. Then, pagdating dito, 18 and 45 naman. So, sumunod yung pangalawa. Kinumpare niya kay 18. Okay, mas maliit. Okay? And then, nakita niya dito, mas maliit pa rin to, 11. And then, 122, 20, 30, 100,
196, and then 500. Okay? And then, sumunod, umulit-ulit yung listahan natin, chinek niya is ulit. So, 11, ano to? Hindi, dito ako nagtapos kanina, sorry. So, susunod dito na. Okay? 11, 8, so 18, and then 20, then, ano pa ba? 30, hanggang naiayos niya na lahat. Okay? So, ganun yung ginawa niya. So, ayan. So, tingnan natin kung ilang attempts. Okay, so dito tayo magbilang sa mismong second level. So, kung 10, yung first loop mo, then 10, so 100 ang kalalabasan yan. Okay, so 100 attempts yan. Okay, so try natin na gumawa ng ano dito, variable na counter, which is let attempt equal to 0. So, ito yung counter natin. And then here, sa pangalawang level, we will count kung ilang beses umikot talaga. Okay? So, I guess console.log. Hindi. Dapat sa dulo ako eh. So, dito, patataasin ko. Okay? Attempt plus dito. Kasi dyan nag-update. And then, after natin mapaikot, dito sa dulo natin ilalagay. Okay? Console.log attempt. Okay? Ayan. So, Control S natin. Then, 100. So, 10 times 10. Okay? So, what if, kung totoo yan, then let's try replicating this. And then, comment ko yung una. Then, of course, tanggalin natin yung 5. Ito. Kung n squared talaga siya. Okay? So, gagawin natin, run, 25. Okay? 5 times 5, 25. So, yun yung complexity niya. Pwede bang pababain yan? Pwede naman. May technique. Okay? Pwede naman natin pababain yung yung kanyang complexity. Kumbaga, ibabawas na lang natin yung yung mga nabilang na. Okay? So, pwede yon. Pwede mo nang ibawas yon. So, gagawin natin. So, habang ito, di ba, 0 siya, 0. Kapag 0 yan kasi, ito, mag-start siya sa 0 ulit. Or yung kanyang until the the whole length. So, ang gagawin natin, every time na umiikot, binabawasan natin. Okay? Pwede natin i-minus yun. Okay? So, ang gagawin natin dito, just simply, yung length is, ano kaya yan? Minus, kalimutan ko yung ano ko dito. I guess it's, minus 1. Okay. So, ilan yung length natin? It's, for example, 10. So, last index mo is 9. Tapos, minus the index. Okay? So, kung nasa 2 na siya naikot, so nasa second position na siya, ililess mo yung nauna. Okay? Na dalawa. So, pwede mo ilagay dyan, index. Okay? Try natin. Okay. Ayan, so 10 na lang siya. Okay? So, same output. So, parang trim down mo lang kasi, anong ibig sabihin nito? Yung length mo kasi, kapag naipasa mo na kasi yung sa dulo, okay? Pag napunta na sa dulo, minus 1 na yon. Okay? Tingnan nyo to, natin.
gawa tayo ng, asan na yung ginamit ko dito? So, ibalik natin dun sa una. Okay, Control X ko lang to. Delete ko lang to. Parang, ba't ganyan lang siya? Para may, so ganyan lang talaga. So, ibalik ko yung dati. Okay, para mas malinaw. Okay. Ayan. So, for example, ayan. Alam naman natin na kapag umiikot to, okay, mapupunta sa dulo yung ano yung 500 eh. Okay? Mapupunta yon. Yun yung una na mapupunta sa 500 sa ikot na yon. So, asan ba yun? Kasi ano, iba yung ano nito, display niya. So, punta ako sa ito. Ayan. Ayan. So, ang mangyayari dito, okay? Ayun. So, napansin ninyo, kapag, kasi binabawas may ibabawas kasi tayo na ano, isa sa length para umiksi lang siya. Kung naipas na natin yon sa dulo, then we don't need to read that. Okay? So, ganun yung ano, ginagawa ni, what you call this one? Yung kanina na algorithm. That's why bumaba siya ng konti. Okay? I guess dito makikita ko na. Ito. Asan na yan? Yung, ayan. Okay. So, kung mapapansin nyo dito, nung 0, you have, ito yung elements mo. Okay? Ito yung elements mo. And then, after that, umiksi siya. Okay? Umiksi siya. Okay? So, yun yung ano, purpose nun. Yes, ano, Kilson? Ask ko lang po yung sa part ng ano, sa function na swap. How Oo. come na na-identify niya na yun yung minimum na index saka yun yung maximum Okay. Sige. without Balikan. assigning? Okay. Ayan, so yung sa explanation niya isa, ano, ito yun habang umiikot, nagbabawas tayo ng length. Okay? Para ma-minimize siya. Okay? So, dito, ibalik ko na lang yun. -1 minus index. Okay? Yan, binabawas natin yung counting niya dito. Okay? Kapag nag-increase siya, ibabawas natin. Okay? So, pag nira natin to, wait lang iyan ako lang to. Ayan, so, yung 100 naging 45 na lang siya. Okay? So, at least bumaba yung ano, task. Ngayon, yung sa swapping, paano nangyari? Okay? Kasi dito, ang pinasa natin kasi, okay, ganito yan. Meron tayong ano, array. Ayan. So, ang gagawin natin dyan, i-alter natin yung array by swapping the indices. Okay? Or isoswap natin yung value na nandun sa indices. Okay? So, ganun yon. So, pagkapasa natin to dun sa capture, ibig sabihin, okay, pwede ko din baguhin to para hindi na kayo magkamali. Ito yung left, ito yung right. Okay? Ayan. So, para mas okay. Okay? So, ang sinalo ni right ay yung adjacent. Ang sinalo ni left ay yung number na tinitest. Okay? Ayun yon. So, yung kung nasaan yung pointer ng array. So, pagpasok dyan, so dito ilalagay ko left and right. Ayun. So, ngayon, merong value itong container na to, itong baso na to. Okay? So, meron siyang, let's say, ang laman ni data left, okay, lagyan ko na lang dito.
So, data left, okay? Ang laman niya is, let's say, para makapag-swap sila, hahanap ako ng malaki. Let's say, ang laman ni left ay 196. Okay? At ang laman naman ni right, okay, data right is adjacent yun eh. Okay? Ito plus 1, so 18. Okay? Data right, 18 siya. Okay? Ayan. So, dito sa part na to, yan yung status. 196 and 18 yung laman. Ngayon, dito, ang gagawin natin, i-destructure natin siya. Okay? So, ang gagawin ko dito, pagpapalitin ko lang yung index. Okay? So, dito, ilalagay ko right. And then, ito, magiging left. So, ibig sabihin, pagdating dito sa equal, okay? So, pagdating dun sa equal or after the assignment operator, okay? Ang ginawa niya is si data left, okay? The data left container, okay, iti-take niya si right, which is equivalent to 18. Okay? And then si data right container will hold the left, which is 196. So, after na mangyari yon, pagkapas ng instruction, ayun, na-alter na siya. Okay? So, yun yung ibabalik niya ngayon. So, from 196.18 magiging 18.196. So, nag-swap sila. Okay? Yes, Kelson? Okay na po. Nakatouch. Nagets ko na. Okay na? So, ganun yung yung technique doon sa swapping. Ang kagandahan nito, hindi na tayo gagamit ng temp variable. Okay? Kung saan kailangan pa yung pero kailangan pa ng isa pang intermediary para mag-hold nung temporary para i-round robin yung papaikutin mo yung value. Ayun. So kumbaga sa tagay, meron kayong isang baso, kanino iikot yung yung may laman. So kaninong index kanon. So ipapasa-pasa. Ibig sabihin pala, sir, dito sa bandang, yung for loop dito sa dalawang baba, as long as umiikot siya, yung number dun sa taas, yung sa data, marire-assign siya ng marire-assign hanggang sa matapos yung looping ng 100 times. Oo, 100 times. Kasi medyo, kung i-compare nyo siya kasi doon sa sorting na iba, okay, like si selection kasi, talagang kapag nakaposition na yung number dito, siya na yun. Okay? Siya na yung lowest talaga. Ibig sabihin, dadaanan niya lahat yan, tapos ilalagay niya yung pinakamababa. Ito kasi, ang ginawa niya, katabi. Okay? Isipin ninyo, alam niyo sa elementary, yung mag-exercise na tayo. Okay? Yung scenario ng find your height. Okay? Dumating kayo, find your height. Uy! Oh, mas matangkad ako sa'yo. Diyan ako, sa position mo. Okay, lumipat ka. Oy, mas maliit ka. Oy, sasabihin niya. Sasabihin niya. So, ikaw na yung matangkad, Tapos, sasabihin na nasa likod mo, uy, ang tangkad mo naman. Dito ka sa likod ko. Oh, okay na ako dito. Okay, tapos sunod-sunod ulit. Tapos, pagdating doon sa dulo, may maliit na naman. So, ang mangyayari doon sa maliit, kung may tatlong malalaki sa harap, pupunta siya doon sa pinaka harap nila. So, ganun yung bubble sort. Unlike doon sa selection sort, sasabihin lang nila, okay, according to your age or according to your according to your name. Ayun. So, pag sinabing according to your name, alam na nila kung saan pupwesto. So, letter A, ilalagay na kaagad sa harapan. Okay? So, ganun tawag dito si selection sort. Ayun. Okay, so I guess. Pero kung ayaw yung ganito na pag print, pwede nyo ding minsanan lang na i-return ito.
after na mag-loop. So, pwede naman ganyan, walang kaso, para isang listahan na lang. Okay, ayun. So, yun na yung output niya. Okay? Bakit ako nag-console data? Because, okay, gusto ko i-print yung attempt. Ayan. And then, hindi, piniprint ko kanina isa-isa eh. Kasi pag ang ginawa ko doon, return, okay, pag return yon, mag-exit na kaagad. Pero pwede naman dito, return, walang kaso. Return mo lang. Ayan, wala din kaso, okay lang yan. Kaso dito, okay na rin si console log. Okay na siya. Ayan, so same lang. Okay. So I guess, yan yung ating session for today. And I hope na kahit papano ay tumalas yung mind ninyo when it comes to conditions, swapping, and others. Kasi pagdating sa Node.js, okay, kumbaga ito, medyo gandahan natin ng konti, mas masarap yung Node.js.